Ito par, tapos na kami sa ano par, tile installation, wall tile installation. Yan na lang yung kulang dun sa may shower niche. Pero konting idea lang ano, kung gusto niyo makasigurado. Kasi dapat pag nagkakabit ka ng tile, especially sa wall, kailangan yan, pinupuno kasi ng adhesive yan eh. Ito lang, kagaya nito. Yan, tapos ang ginagawa dyan, yung wall, merong adhesive. Tapos, yung tiles mismo, dapat pinupuno ng adhesive. Kagaya nito. For example, ito. Yan. Ito, dapat pinupuno din ng adhesive to. Okay? Yung wall niya, nilalagyan ng adhesive. Gaya ng sa video. Tapos, ito dapat puno din ng adhesive para kapit na kapit. And suggestion kapag wall tile, especially kapag porcelain, mas maganda gamitin nyo na adhesive yung heavy duty. Tandaan nyo na merong iba't ibang klase ng adhesive, merong pang ceramic lang at meron ding kasama porcelain. Okay, so advisable na kapag ka wall is yung heavy duty na tile adhesive gamitin nyo. Tapos kung gusto nyo makasigurado, yung iba kasi nag-i-install ng tile yung pabilog eh. Yung halimbawa ito 60 by 60, yung nilalagyan ng nila dito lang banda. Ayan, kagaya nito. Malaki ang tendency, yung possibility na malaglag yung tiles pagka ganyan. So pwede siyang kumapak kasi kokonti lang yung kumakapit eh. Tapos malalaman nyo kung yung pag-install maganda, depende sa tunog yan eh. Kinakatok lang yan na ganun lang no? Okay, gaya nito, meron ako nakita dito. Ito, solid to, pagka ganyan yung tunog, solid. Halos lahat kinatok ko to eh. Ito, solid. Yan. Ito pag ganyan mabuti ha. Yan yung tunog niyan pagka puno. Uniform yung pagkakalagay ng tile adhesive. Pero meron ako nakita dito or natagpuan na hollow. Konti lang naman, so hindi ko napapatanggal. Considerable naman. Konting-konti lang. Ito. Pakinggan nyo mabuti. Diba? Pagka ganyan yung tunog niyan, meaning niyan hollow. Okay? So, considerable kasi dito sa taas. Okay. Pagka dito na part, ito yan eh. Feeling ko dito hindi na puno eh. Nakaligtaan siguro. Yan oh. Bilog na bilog. Pagka dito sa baba, solid. Kahit saan ka dito, solid. Yan. Dito lang, itong part lang na to. Yan oh. Iba yung tunog niya eh. So, meaning niyan, hollow. Okay, itong part na to. Hindi siya napuno ng adhesive. Alright. Pagka floor, pwede nang gumamit ng kahit original lang na tile adhesive. Yung pwede yung porcelain. Kasi tatandaan nyo na pagka yung tile adhesive is for ceramic lang, may tendency na kumapak pa rin kahit puro yung ilalagay mo dyan. Okay, so siguraduhin, basahin nyo mabuti or magtanong kayo sa hardware kung pwede ba yan sa porcelain. Kasi itong sa bathroom natin, porcelain ito. Kahit dito sa labas, porcelain din. So, basahin nyo mabuti kung yung tile adhesive na ginagamit nyo is pwede sa porcelain. Itong buong bahay, hindi talaga ako nagpa-dry pack. So, lahat talaga ng rooms, kasama na yung bathroom, pure adhesive siya. Hindi ako nagpa-dry pack kasi gusto ko masigurado na hindi na ako magpapa-repair. Although, kung magda-dry pack ka nga, mas mura talaga yung dry pack. Kasi nga, mas mahal yung adhesive eh. Yung adhesive na gagamitin mo dun, konti lang eh. Compare mo kung pure adhesive, medyo makapal na sa 10 mm. Minimum na yung 6 mm pag nagkakabit ka sa floor. Okay? Pagka dry pack naman, mapapamura ka nga. Pero sa huli baka mapamura ka din. Depende kasi sa tile installer eh. Kung hindi magaling yung tile installer,
tapos nag-dry pack ka, nako, malaki yung tendency na kakapak yan. Ang ending, magpapa-repair ka naman, so doble gastos. Okay? So, sa dry pack kasi, halimbawa, ito, buong tiles to. Dapat kasi makapal din yung adhesive paglagay eh. Minsan kasi sa dry pack, yung iba sa installer, manipis lang yung pagkakalagay nila ng adhesive. Kaya hindi siya masyadong kakapit. Halimbawa, pupunuin lang nila to. Yan, pupunuin lang nila. Hanggang makover lang nila pero ang nipis. Kaya yan yung isa sa dahilan ng pagkakapak. Kasi manipis yung pagkakalagay ng adhesive. Okay? At depende din sa adhesive na ginamit. Pero kadalasan talaga, yung kapak depende sa installer yan eh. Marami namang nagda-dry pack pero hindi naman kumakapak. So, depende pa din sa diskarte ng installer. So, paano naman pag masyadong mataas yung hindi level yung floor? Magpupure adhesive ka pa din pa? Pwede pa rin yun. Kasi yung iba dito sa ibang rooms dito, halimbawa dito masyadong makapal or hindi siya, yung floor hindi libilado yung floor dito. So, yung ginawa ko, nag-mortar muna ako hanggang sa malibel siya. Nagpa-mortar muna ng sand and cement. Yun, yung mortar. Tapos saka na kami nag-tile adhesive. Kaya sure talaga ako hindi kakapak to. Kasi bastante yung adhesive na ginamit. Isa pa pala iwasan nyo na yung adhesive hahaluan nyo ng semento. Kasi pag hinaluan nyo ng semento, yung adhesive natin, tile adhesive natin, nababawasan yung adhesion niya. So, yung bond strength niya, nababawasan kasi kaya nga siya tinawag na tile adhesive kasi para talaga siya sa tiles. So, pag hinaluan nyo ng semento, mababawasan niya yung strength niya, bond strength niya. Okay, so hindi kasi naka-design yung semento talaga para sa tile installation. So, kung yung tile installer nyo magsabi na hahaluan na lang ng semento para makatipid, eh magagastusan kayo yan sa huli. Kasi yan yung isa sa mga dahilan ng kapak. Kasi hinaluan mo ng semento yung tile adhesive. Mas mura kasi yung semento eh. Kaya minsan hinahaluan nila para at least dumami. Pero hindi advisable. Yung adhesive kasi nasa around 290, yung semento pag ganito apo nasa 225. So maliit lang naman yung diferensya, kaya mas maigi pure adhesive na lang, huwag nang haluan ng semento.